Dalawa pang low pressure area o sama ng panahon sa labas ng Philippine Area of Responsibility na posibleng maging bagyo rin, binabantayan ng Pag-asa. Volcanic debris kasama sa lahar na rumagasa sa Ginubatan, Albay. Dami ng ulan. Ibinagsak na matinding ulan sa mga Naga City katumbas na umano ng 2 buwan ayon sa lokal na pamahalaan. Metro Manila hindi nakaligtas sa malakas na ulan dala ng Bagyong Christine. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Patuloy na lumalawak ang mga lugar na napipinsala ng Bagyong Christine. Marami na ang mga lumikas at nawalan ng tahanan dahil sa pagbaha at landslide. Sa kabila nito, tiniyak ng pamahalaan ang patuloy na pagtulong sa mga nasalanta. Mahigpit na binilina ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ukol sa patuloy na relief operations sa mga lugar na malubhang naapektuhan ng bagyo. Ayon naman sa National Power Corporation o NAPOCOR, hanggat maaari ay iiwasan nilang magpakawala ng malaking volume ng tubig mula sa kanilang mga binabantayang dam upang hindi maapektuhan ang mga mabababang komunidad. Ito ang balita ni Nel Maribohok. Kung ang tatanungin nyo kung may available funds, again, let me categorically say that the DSWD has available funds ready to mobilize financial assistance in the coming days. Kahit sunod-sunod ang pagpasok ng mga bagyo sa bansa, may sapat pang pondo ang Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa pamamahagi ng financial aid sa mga pamilyang nasira ang tahanan. Ayon sa kalihim, magsisimula silang mamahagi ng financial assistance kapag humupa na ang mga pagbaha at makita na ang pinsala sa mga tahanan. Once mapasok na ng mga residente yung kanilang mga bahay after the storm at ma-realize nila yung extent ng damage, papasok ulit ang DSWD to extend financial assistance together with DSUD naman to repair, rehabilitate yung kanilang mga tahanan at ari-arian na maaring napinsala. Bukod pa ito sa patuloy na relief operations na mahigpit na ibinilin anya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ahensya. As we speak right now, we're loading more goods sa mga iba't ibang Philippine Coast Guard vessels, both going north, and we're waiting for to be loaded naman going to Bicol. Ayon kay Secretary Gatchalian, tiniyak rin sa kanya ng Budget Department na mayroon pang standby funds na kung kinakailangan ay agad itong i-release sa DSWD. Ayon naman kay Office of Civil Defense Director Edgar Posadas, tutulong na ang Southern Luzon Command sa rescue operations sa Bicol Region, partikular na sa Naga City at iba pang munisipalidad sa Camarines Sur kung saan nananatiling malaking hamon ang mga pagbaha. I was coordinating po with our regional director sa OCD5 kanina before this press briefing, si RD Clyde Yucot, and he mentioned that ang challenge pa rin nila doon are the floodings, which are really mataas pa. Tiniyak naman ng National Power Corporation o NAPOCOR na iiwasan nilang makapagpakawala ng malaking volume ng tubig mula sa kanilang mga binabantayang dam bilang bahagi rin ng kanilang bagong protocol. As much as possible, we would like to assure the communities na minimize na po yung unless we will be experiencing yung sabihin natin na malakas na talaga na pag-ulan, that we have no other choice but to mag-release po ng malaki para to ensure naman po yung safety ng ating dams. Kabilang sa mga dam na pinangangasiwaan ng NAPOCOR ay ang Ambuklaw, Binga Dam sa Benguet, San Roque sa Pangasinan, Angat sa Bulacan at Caliraya Dam sa Laguna.
Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Umabot sa 2 buwan na ulan ang ibinagsak ng Bagyong Christine sa Naga City ayon sa lokal na pamahalaan. Batay sa isinagawang pagsukat ng ulan, nakita ni Naga City Administrative Officer Allen Rayondanga na nakapagtala ng 700 millimeters of rain noong bumuhos ang ulan sa syudad. Hindi hamak na mas marami ito ng mahigit 2 beses kumpara sa naitatalang dami ng ulan ng lokal na pamahalaan kada buwan na nasa 230 hanggang 235 millimeters lamang ang dami. Para sa alkalde ng lungsod na si Nelson Legacion, hindi pangkaraniwan ang nangyari sa syudad na nakaapekto sa 70% ng kanyang constituents at 30% ng Naga City. Nakararanas pa rin ng brownout ang halos 400,000 customers ng Manila Electric Company o Meralco bunsod ng Tropical Cyclone Christine. Ilang transmission lines naman ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang hindi pa rin magamit. Samantala, patuloy na nadaragdaga ng mga national roads na isinara sa trapiko dahil sa mga pinsala dulot ng bagyo. Ito ang balita ni Asher Kadapan Jr. As of 12 noon, we still have around 397,000 customers na affected ng power interruptions. So bumaba na ito from around 535,000 na reported as of 8 a.m. Apektado pa rin ang serbisyo ng kuryente ng daan-daang libong customer ng Manila Electric Company o Meralco batay sa tala ng power distributor kaninang tanghali. Ayon kay Meralco spokesperson Joe Zaldarriaga, dahil ito sa matinding lakas ng hangin na nagdulot ng pagkabuwal ng mga puno at nakaapekto sa ilan nilang pasilidad. Bagaman may ilan sa mga Meralco customer na nakararanas ng brownout, bunsod naman ng mga pagbaha, partikular na sa Valenzuela City. Pinakamaraming nakararanas ng antala sa serbisyo ng kuryente ay sa probinsya ng Laguna at Cavite, habang apektado rin ang ilang bahagi ng Rizal, Quezon, Batangas, Metro Manila at Bulacan. We will continue to work non-stop until we are able to restore power at the soonest possible time. And first and foremost, we are going to do this the safe way. Patuloy rin ang pagkukumpuni ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa kanilang mga transmission line na naapektuhan ng bagyo. Naibalik na ang transmission lines sa Tiwi-Sipawa sa Bicol at Lumban-Caliraya sa Laguna. Habang hindi pa naibabalik ang transmission lines sa ilang bahagi ng Southern Luzon, partikular na sa Batangas, Laguna at Camarines Sur. Apektado rin ang 2 lugar sa Eastern Visayas, kabilang na ang Samar at Western Leyte. Nilinaw naman ng NGCP na maaaring naayos na rin ang kanilang mga transmission line, ngunit may problema pa sa linya ng mga local power distributor. Samantala, umabot na sa 29 na national roads ang isinara sa trapiko matapos mapinsala bunsod ng Tropical Cyclone Christine. Base sa huling tala ng Department of Public Works and Highways o DPWH ngayong araw. Pinakamaraming national road na isinara sa trapiko ay sa Region 5, kung saan 18 ang naitala ng DPWH as of 12 noon ngayong araw. Parehong 4 na kalsada naman sa Cordillera Administrative Region o CAR at Region 4A, 2 sa Region 2 at 1 sa Region 3. Limitado naman ang daan sa 9 na iba pang lansangan sa mga apektadong lugar. Ayon sa DPWH, ipinatupad ang road closure sa mga naturang lansangan dahil sa landslide o pagguho ng mga lupa, pagbagsak ng mga puno, bato at tulay at mga pagbaha. Nakakalat naman ang mahigit 2,000 mga kasangkapan ng DPWH at nasa 9,000 tauhan para sa agarang pagtugon sa mga napinsalang infrastruktura. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nakaranas ng matinding pag-ulan at mga pagbaha ang malaking bahagi ng probinsya ng Batangas, bunsod pa rin ng Bagyong Christine. Maraming mga lugar ang nalubog sa baha, kabilang na ang Batangas Provincial Hospital. Pahirapan din ang rescue operations sa ilan pang mga lugar dahil sa tindi na mga pagragasa ng tubig at malalakas na pag-ulan. Ito ang balita ni Benedict Samson.
Sa tindi ng mga pag-ulan na dala ng Bagyong Christine sa lalawigan ng Batangas, kabilang sa mga binaha ang Batangas Provincial Hospital sa bayan ng Lemery. Bunsod nito, napilitang magpatupad muna ng no admission policy ang ospital matapos na mapasok ng tubig ang pasilidad. Sa isa pang video na ibinahagi ng isang netizen, makikita ang napakalakas na buhos ng ulan at bugso ng hangin sa Lemery. Humingi naman ng saklolo sa pamamagitan ng social media ang ilang mga residente matapos na matrap sa loob ng kanilang mga bahay bunsod na mabilis na pagtaas ng tubig. Nananawagan din ng rescue ang isa pang residente bunsod na malakas sa pagragasa ng baha sa may area ng Palanas. May ilan rin ang napilitan ng umakyat sa bubungan ng kanilang mga bahay at nananawagan ng rescue dahil sa mabilis na pagtaas ng tubig. Hindi naman tumitigil ang mga rescuers sa pagresponde sa mga residente sa Lemery na binaha bunsod ng Bagyong Christine. Bukod sa Lemery, binaha rin ang area ng Lipa City, Batangas. Napilitan namang isakay sa payloader truck ang ilang mga residente na inilikas sa bayan ng Calatagan upang maitawid sa gitna ng rumaragasang baha kanina. Naging pahirapan ang pagre-rescue sa mga residente sa ilang lugar dahil bukod sa malakas ang agos ng tubig baha, may mga poste ng kuryente at mga puno rin ang humambalang sa kalsada. Sa bayan naman ng Lian, ilang mga poste ng kuryente ang nagbagsakan bunsod ng malakas na hangin na dala ng bagyo. Sa Bawan, Batangas, ilang mga bubungan ng mga bahay ang nasira matapos natangayin ng malalakas na hangin. Habang isang insidente rin ng landslide ang naiulat sa Sitio Mahayhay kung saan gumuho ang lupa at nadamay pa ang ilang katabing mga bahay sa lugar. Sa ngayon ay nagpapatuloy ang rescue operation sa mga lugar sa Batangas na lubhang naapektuhan ng Bagyong Christine. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinumpirma ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS na may mga volcanic debris ang napasama sa pagragasa ng lahar sa bayan ng Ginobatan sa Albay. Ito ay nangyari sa kasagsagan ng malalakas na pagulan na dala ng Bagyong Christine kung saan umapaw ang Masarawag, Maninila Channel. Samantala sa drone shots na ibinahagi ni Mayor Caloy Baldo, makikita ang lawak ng mga pagbaha sa bayan ng Kamalig na nagmistulang lawa. Bukod sa Kamalig, kita rin sa isa pang drone shot ang pinsala na idinulot ng Bagyong Christine sa bayan ng Wawas kung saan may bakas pa rin ng mga pagbaha at nabalot ng makapal na putik ang mga kalsada. Nananatili namang lubog sa baha ang ilang mga bahay sa Libon, Albay. Sa ngayon ay inumpisahan na ng ilang mga bayan sa Albay ang pagsagawa ng clearing operation sa mga kalsada habang tuloy-tuloy rin ang relief operation sa mga sinalanta ng bagyo. Nagsagawa ng feeding activity ang members Church of God International o MCGI, katuwang ang UNTV News and Rescue sa ilang naapektuhan ng Bagyong Christine. Maaga pa lang ay naghanda na ang mga kapatid sa MCGI sa pagluluto ng almusal para sa evacuees. Libreng ipinamahagi ang mahigit 200 pansit at tinapay sa ating mga kababayan sa isa sa evacuation centers sa Barangay Kalangkawan Sur, Vinson sa Camarines Norte. Patuloy rin na nakaantabay ang buong pwersa ng UNTV News and Rescue sa iba't ibang bahagi ng bansa upang magbigay ng assistance sa mga ngailangan ng tulong. Maaari po kayong tumawag sa numerong 0923-544-5376. Nakalaya na sa kamay ng kanyang mga kidnapper ang Chinese national na dinukot sa Bulacan. Ayon sa Philippine National Police, tinitingnan nila ngayon kung may kinalaman sa Pogo operations ang pagdukot sa naturang Chinese national. Ito ang balita ni Mia Alonzo. Release na po siya kanina pong around 12:05 midnight po. At nandun po siya ngayon sa bisita na po niya yung kanyang asawa na nanganak. So ang tinitingnan natin, itong kidnapping or abduction is may have been associated at least in kinalaman po dito po sa Pogo operation, or tinitingnan din po natin yung report na sinasabing may pagkakautang di umano po itong biktima.
Alas 12 ng hating gabi nang pakawala ng dinukot na Chinese sa Bulacan. Ayon sa Philippine National Police Anti-Kidnapping Group o PNP-AKG, nangyari ang release sa isang lugar sa Maynila. Nakapagbigay na umano ito ng initial ransom at muling nagdagdag kahapon. Sinasabing umabot na sa humigit kumulang 5 milyong piso ang kabuuang naibigay ng pamilya nito sa mga kidnapper. Patuloy ang isinasagawang investigasyon at pagkalap ng ebidensya ng PNP sa insidente. Inaalam na rin ng pulisya ang mga nasa likod ng naturang kidnapping. Sinusubukan nilang i-trace ang recipient ng pera na ipinadala sa pamamagitan ng cryptocurrency. May posibilidad na ang iba sa mga ito ay maaaring mga Chinese nationals. So hindi po sa Pilipinas yung pagpapadala po. So we are still in the process of coordinating po sa ating foreign counterparts at tinutulungan po tayo to pinpoint po kung saan yung posibleng pinagbagsakan po nitong at least 3 tranches na ransom payment po. Patuloy namang binavalidate ng mga otoridad ang impormasyong may kinalaman sa POGO operations ang nangyaring pagdukot sa Chinese victim. May mga tinitingnan po tayo, sir, na motibo. Some of them nga ay, remember, sir, ito ay involved dito sa POGO, itong biktima natin. At ang tinitingnan din po natin ay, in fact, yung ibang mga kasamahan niya during their fishing spree are allegedly also involved in POGO operations. Pagka-release naman sa biktima ay binisita nito ang kanyang asawa na nanganak din naman kahapon ng madaling araw. Sa kasalukuyan, ayon sa PNP, ay sumailalim ang Chinese national sa physical and medical examination at inaantay lamang ang official report galing sa AKG. Lia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pansamantalang ititigil ng House Quadruple Committee ang pagdinig sa issue ng extrajudicial killings at drug war sa nagdaang administrasyon. Ito ay upang bigyan daan ang pagsasagawa ng relief operations ng Kamara at pagtugon ng mga kongresista sa kani-kanilang mga distrito na naapektuhan ng Bagyong Christine. Ito ang balita ni Evan Alvarez. Gusto rin natin bigyan ng pagkakataon yung mga membro ng Kongreso na tumutok muna sa kanilang kanya-kanyang distrito. Suspendido muna ang mga pagdinig ng Quadruple Committee ng House of Representatives sa mga issue sa umano'y extrajudicial killings sa Duterte drug war, illegal pogos at narcotics trade. Alinsunod ito sa direktiba ni House Speaker Martin Romualdez na bigyan daan ang pagtugon ng mga kongresista sa kani-kaniyang distrito na lubhang naapektuhan ng Bagyong Christine. Isang relief operations din ang isasagawa ng Kamara para sa mga biktima ng kalamidad. Halos 411 million pesos na halaga ng cash assistance ang ipamamahagi sa mga lugar na binagyo, kabilang na ang 22 distrito sa rehiyon ng Bicol, Eastern Visayas at Mimaropa. Bukod sa mga mambabatas na kinatawa ng mga distrito, may relief mission rin ang party list representatives sa iba't ibang sinalantang lugar. Dapat magtulong-tulong ang mga Pilipino, whether from the government or from the private sector. Ito yung sinasabi ng ating Pangulo na si BBM na whole of nation approach. Pagtitiyak ng mga mambabatas, handa silang tumulong sa mas malawak na pagsasagawa ng mga relief efforts para sa mga biktima ng kalamidad. Kabilang sa mga lugar na sinalanta ng Bagyong Christine ay ang mga rehiyon ng Bicol, Mimaropa, Calabarzon, Ilocos Sur at iba pang bahagi ng Northern Luzon. Ayon sa Quadcom, posibleng ipagpatuloy ang kanilang mga pagdinig sa buwan ng Nobyembre kapag muling nagbalik sesyon sa Kamara. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nasa 20 individual na ang napaulat na nasawi sa Bicol Region bunsod ng mga pag-ulan at pagbahang dulot ng Bagyong Christine. Kaugnay ng impormasyong ito, makakapanayan po natin si Police Lieutenant Colonel Malu Kalubakib, ang Public Information Officer ng PNP Police Regional Office 5. Maray na banggi po, Colonel Kalubakib. Yes sir, Sir June, magandang gabi po and maray na banggi sa Gabol. Opo, ma'am, kumusta ka ang inyong sitwasyon dyan sa Bicol Region? Kasi ang nakita po natin sa social media ngayon at talagang matindi ang pinsala
na idinulot itong bagyong Christine, lalo na yung mga pagbaha dyan sa inyong pong rehiyon, ma'am? Yes, sir. Actually po, first time namin na makita na napapalibutan po ng tubig ang Bicol Region. Though alam po namin na usual na nagbabaha is within the boundaries of Nabua, and may mga areas din po dito sa Legazpi na binabaha na kaunting ulan lang. So alam po namin na mayroong binabahang area sa amin. But yung Tuesday, dahil 24 hours po yung naging pag-ulan, hindi po namin nakalain na talagang tumaas yung tubig, and then maraming lugar ang unexpected na tumaas din po yung tubig doon sa area like in Pulangi, Uwas, Libon, Ginobatan, lalo na po sa Naga na till now, 12 noon, pabaywang pa rin po yung tubig doon na hinihintay po na mag-sink in sa lupa. And then some areas po in San Fernando, yun din po hinihintay natin na bumaba po yung tubig. Opo, ibig sabihin po ba ang Kamsur po ang masyado po talagang, kumbaga, mas malawak po yung pinsala sa ibang mga probinsya po dyan sa Bicol? Yes, dahil po may previous experience po kasi kami na dito po sa part ng Nabua, yung mga rice field dyan, yung tubig umapaw na po hanggat sa highways. So may mga rerouting areas po kami na usual namin na ginagamit is within Bato and Irigato, Baaw. Kung malakas po ang ulan, yun po ang usual na routing ng mga sasakyan. Kasi alam talaga namin na binaba yung Nabua. Pero now, hanggang Naga, mataas pa rin po yung tubig. Somehow, ngayon sa Nabua, may mga nagpadala sa atin ng mga pictures or ng videos na wala na pong water within the population of Nabua. Pero ma'am, meron pa po bang humihingi sa inyo ng rescue? May mga lugar pa po ba dyan? Katulad kanina, may mga nagpo-post pa rin po sa Facebook. Gaano po ba ito katotoo? Meron pa po bang mga ganong lugar, ma'am? Yes, may mga, yung hindi po natin napasukan nung 23, dahil nga hindi accessible yung area and then mataas pa yung tubig. So, nung humupa po yung tubig, yun na po ang time na pinasok po ng ating mga kasama, yung mga kapulisan natin, with other government agencies like yung BFP, yung Coast Guard, na sama-sama po nating tinutulungan yung may mga information na humingi pa rin po ng tulong natin, pinupuntan po natin sila. As of now po ba, Colonel Calubakib, may mga pag-ulan pa rin po kayo nararanasan dyan sa probinsya o sa rehiyon? Kaninang umaga, hindi masyado, pero pag nag-uulan, parang feeling namin mabaha ulit. Na sana, and we are praying na wag na munang umulan, hintayin muna nilang humupa yung tubig. Kasi, di ba, hindi natin expected na, yun nga, yung report sa amin na magkaroon ng 21 incident po ng drowning, meron po nakasama sa landslide, meron din pong tamaan accidentally ng kahoy, and then may nadulas sa bubong. So, yun po ang nakakalungkot na incident, but yun po ang nakarating po sa atin. Speaking nga po doon sa mga nasawi, ito po ba'y kumpirmado na itong mahigit 20 na ito, ma'am? Yun po ang report sa amin kasi meron pong report from the lower units na talagang kinukuha natin and then nire-recap natin. So far, within Albay, meron po silang 4 victims ng landslide sa Albay. Sa part po ng isa po sa Ligao City, sa Barangay Busay, and 3 po sa Barangay Magiron, Ginobatan. Sa Camarines Norte po, na nakarating sa ating report, is isang drowning incident sa Barangay Dagit, Labo, Cam Norte. While another incident din po sa Kamsur na Barangay Manggiring, Calabanga, and then isa sa Sorsogon, Tahuban, Sorsogon, and then 8 po sa Naga City. As of 6 a.m. po kanina.
October 24. So may mga nababasa pa rin po akong reported death under inquiry na hindi pa po kasama dito sa data na kino-consolidate po namin. Subject po ito ng validation and confirmation from the OCD5 and of course the RDRMC po natin. Colonel, kami po ay sumasaludo sa lahat ng rescuer na tumugon sa kanilang mga tungkulin sa panahon talaga ng kalamidad. Ang inyo po bang unit ay talagang buong pwersa po doon? Lahat po ba ng unit ng Pro 5 ay talagang umakto sa kalamidad na ito, ma'am? All out po kami, sir. Alam po namin na kailangan kami ng tao. Actually, yung rescue operation po natin, lahat ng mga available personnel na ginamit natin is nag-focus tayo sa Albay, Camsor, Naga City. Tumulong din po yung mga kasama natin sa relief operations and then sa road clearing na rin po. Sumama na tayo lahat po ng mga WCT personnel natin na pwedeng italaga sa mga evacuation centers para po mag-cater din sa ating mga bata, sa mga magulang or sa mga parents. Nandun din po sila na sinalaga or din inassign sa mga evacuation center. So far po, kaninang umaga, nagkaroon din po tayo ng deployment ng ating water desalination equipment doon po sa part ng Uwas Albay. Kasi po, alam naman natin na kailangan ng malinis na tubig na iinumin. So automatic po na pinuntahan ng mga kasamahan natin yung area para po magbigay ng malinis na tubig sa ating mga kababayan. Maraming salamat po, Colonel Malu Kalubakib, ang PIO po ng Pro 5. Maraming salamat din po and just kabalos po. Bukas si Senador Ronald Bato de la Rosa sa pagtanong ng mga kapwa-senador sa pagdinig sa Lunes sa kampanya kontra iligal na droga ng dating administrasyon. Muli namang tiniyak ng mamabatas ang pagdalo dito ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Samantala, sinabi naman ni Senador de la Rosa na kukomprontahin niya si Laguna Representative Dan Fernandez kaugnay ng anyay mga personal na pahayag sa kanya ng congressman. Ito ang balita ni Asher Gadapan Jr. I am also offering myself as a resource person. Hindi ako nandun as a member of the panel lang. They can ask me, they can interrogate me, they can interpellate me anytime they want. Haharapin ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang mga katanungan na maaring idirekta sa kanya ng mga kapwa mambabatas sa isasagawang pagdinig ng Senado sa War on Drugs campaign sa susunod na linggo. Sinabi ni Senador de la Rosa na hindi sasama ang loob niya kung tatanungin siya ng mga kasamahan niya sa mataas na kapulungan ng Kongreso. No. I won't feel offended. Because kaya nga tayo nagpasalamat na magkakaroon ng parallel committee hearing para to ferret out the truth. I will not be offended. I'm sure bakit ako ma-offend. Dapat lang itanong sa akin yan para makabigyan ko ng clarification lahat-lahat ng mga doubts nila. Kumpiyansa rin si Senador Bato de la Rosa na kasama niyang dadalo sa Senate hearing si dating Pangulong Rodrigo Duterte na kilalang mahigpit na kaalyado ng dating Philippine National Police Chief. Pisikal rin anyang dadalo ang dating Pangulo at hindi sa pamamagitan ng video o virtual presence. Tinanong ko lang siya kung he's willing to attend the Senate hearing. Sabi niya, attend ako. Kahit sino mag-preside dyan. Ngunit sa text message ni Senador Aquilino Coco Pimentel III, chairperson ng Senate Blue Ribbon Subcommittee na mangunguna sa pagdinig, may pag-aalinlangan na anya sa pagdalo ni dating Pangulong Duterte at maiging maghintay na lang sa araw mismo ng pagdinig. Samantala, sinabi ni Senador de la Rosa na na-high blood siya sa pahayag ni Laguna Representative Dan Fernandez. Ito ay matapos anyang idawit ng congressman ang kanyang anak sa mga usapin ng pagdinig ng House Quadruple Committee o Quadcom. Given the chance lang, pag makita kami personally, I will talk to him. Pag makita kami personally, I will talk to him.
sobra ka na. Sobra na yung ginagawa mo. That's too personal. May anak ka rin. May anak ka rin at masasaktan ka rin kapag ang anak mo dinama. You can hit me anywhere, anytime, any place, any issue. You can hit me. But please spare my son. Spare my family. Nilinaw naman ni Congressman Fernandez ang sinabi nito na taliwas-anya sa pagkakaunawa ni Senador De La Rosa. Wala po ako sinabing babysitter. Yung mga pulis na nagbe-babysit sa kanyang anak. Siya nagsabi niyan. And I don't want to demean the position of those PNP officers that are being assigned, to a certain personality. Wala ako sinasabi nagbe-babysit. And coming from an official like him, na sabihin niyang hindi binababysit yung kanyang anak, is somehow demeaning to the men in uniform. Kaugnay nito, may paalala rin ng Laguna Solon sa senador. And be careful because you are the highest PNP official during that time, and saying that hindi niya kailangan ng babysitter para sa kanyang anak is something that should have not been said. Kasi nga parang ganun ang turing mo sa mga nagsesecure na mga kapulisan, which I think is inappropriate coming from the highest official of the PNP during that time. Nakatakdang isagawa ang Senate hearing kaugnay ng Jaguar sa Lunes, October 28 sa ganap na 10:00 ng umaga. Mapapanood rin ito ng live mula sa social media channel ng UNTV News and Rescue. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inaasahan ng ilang chairpersons sa House Quadruple Committee o Quadcom na kusang mag-i-inhibit sa Senate inquiry kaugnay ng war on drugs ang mga senador na isinasangkot sa war on drugs. Samantala, inihayag din ng panel na may iba pa umanong pinag-usapan sa telepono sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Royina Garma, ang retired police colonel na naghayag sa Quadcom ng impormasyon tungkol sa reward system sa anti-drug war. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Kung maaari, yung mga naakusahan ay mag-inhibit. Let the process take its course, ika nga. Hindi maaaring diktahan ng mga kongresista ang mga kapwa nila mambabatas sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Pero dahil sa delikadesa, umaasa ang ilang tagapanguna sa House Quadruple Committee o Quadcom na kusa ng mag-i-inhibit o hindi lalahok sa Senate inquiry ang mga senador na isinasangkot sa madugong anti-drug campaign ng Duterte administration. Partikular na si Senator Ronald Bato de la Rosa, ang dating hepe ng pambansang pulisya na naglunsad ng Oplan-Tokhang. Gayon din si Senator Bongo, dating Special Assistant to the President, na itinurong dawit sa umano'y reward system sa anti-drug war. Delikadesa and prudence dictates na dapat talagang kapag ikaw yung akusado, so better yet huwag ka nang maging involved pa doon para maging impartial yung investigation nila. Actually, mahirap ituro ang delikadesa di ba? So I guess sa puntong yan, let them decide, and that's karapatan nila yan so kung ano man ang kanilang decision dyan, dapat respetuhin din. Naniniwala naman ang mga kongresista na hindi babaliktad sa kanilang mga naging pahayag ang ilang pangunahing testigong humarap sa pagdinig ng 4 House panels. Kabilang narito si Royina Garma na kilalang malapit sa Duterte administration, isang retired police colonel at naging general manager ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Ito ang nagsiwala tungkol sa umano'y Davao model ng anti-drug war na may reward system at nagpatunay din sa pagkakaroon ng Davao Death Squad o DDS. They know very well na ito ay makaka-apekto sa kanila at sila ay subject
sa isang investigasyon because of their criminal liability. So hindi yan basta-basta mag-re-recant. Kaugnay naman nito, pinag-aaralan din ng Quadcom na irekomenda ang paghahain ng panukalang batas upang higpitan ang mga parusa laban sa pagsinungaling sa congressional investigations. Kabilang na ang pagpapataw ng liability sa mismong abogado ng mga testigo at pag-amyenda sa perjury law. Dapat meron ding criminal liability yung mga nag-a-assist na mga lawyer. Kasi sinumpaan sa kanila na totoo yan eh. Kaugnay naman ang pagtawag sa telepono ni dating Pangulong Duterte kay Garma matapos ang testimonya nito sa Quadcom. Ayon kay Congressman Fernandez, may iba pa umanong isyung pinag-usapan ang dalawa. Bukod pa ito sa nauna ng isinawalat ni Garma sa pagdinig. I think dalawang issue yon na medyo sinabi niya na medyo nabigatan ako doon. Gayunman, tumanggi nang ihayag ng kongresista ang detalye sa dalawa pang isyong ito. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nasa coastal waters na ng Southern Ilocos Sur at lalabas ng Philippine Area of Responsibility bukas ng hapon ang Bagyong Christine. Dalawa pang low pressure area sa labas ng PAR na posibleng maging bagyo rin, binabantayan ng Pag-asa. Alamin natin ang latest sa ulat ng panahon mula kay Victoria Torres, ang weather specialist ng Pag-asa. Magandang hapon, update na nga muna tayo sa ating binabantayan na si Bagyong Christine. Ito ang si Christine ay kaninang alas 4 ng hapon nasa may coastal waters na ng Santa Lucia, Ilocos Sur. Ito ay nagtataglay ng lakas na hangin na 95 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na abot sa 145 kilometers per hour. Ito ay kumikilos sa direksyong kanluran ng mabagal. Ito ang si Christine ay nananatili pa rin sa severe tropical storm category. Maliban nga dito kay Christine, may minomonitor pa tayong low pressure area sa labas naman ng ating Philippine Area of Responsibility. Itong low pressure area na ito, nananatiling mataas ang tsansa na maging bagyo in the next 24 hours. At nakita nga natin yung posibleng path na tahakin nitong low pressure area na ito, posibleng lumapit ito sa may northern Luzon area o hindi kaya mag-recurve. So, dahil malayo pa nga or maraming araw pa yung pagdadaanan natin, ay mataas pa yung uncertainty, kaya lagi tayo mag-antabay sa mga ilalabas na update ng Pag-asa. So, tingnan naman natin yung magiging track itong si Christine. Naasahan na nga natin na by tomorrow, lalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility itong si Christine. By tomorrow afternoon nga, and then inaasahan na natin dahil papunta na nga itong si Christine sa karagatan, ay posibleng lumakas na nga ito habang kumikilos sa West Philippine Sea area. Inaasahan naman natin na in the next 5 days, mananatili ito as severe tropical storm, pero hindi pa nga rin natin nirule out yung tsansa na ito ay maging isang typhoon category. Dahil nga rin dito kay Christine nakataas ang tropical cyclone wind signal number 3 sa may Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Signal number 2 naman sa may Cagayan, kabilang ng Babuyan Islands, Isabela, sa may Quirino, sa may Nueva Vizcaya, sa may Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Abra, Benguet at Ilocos Norte. Signal number 2 din naman yung inaasahan natin sa may Aurora, sa may Nueva Ecija, sa may Tarlac, sa may Zambales, sa may Bataan, Pampanga at Bulacan. Signal number 1 naman sa may Batanes, sa may Metro Manila, Rizal, Batangas, Laguna, Cavite, sa may Quezon, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, sa may northern portion ng mainland Palawan, kabilang ng Calamian Islands, Cuyo at Kalayaan Islands, sa may Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, kabilang na nga ang Ticao at Burias Islands. Signal number 1 din sa may Aklan, sa may Capiz, Antique, kabilang ng Caluya Islands, Iloilo, Bantayan Islands, Northern Samar at ang northern portion ng Samar. So, lagi tayong mag-update at para sa mas detalyado impormasyon, nasa may website naman ito makikita.
Meron din naman tayong nilabas na weather advisory kung saan meron tayong mga inaasahang malalakas na mga pag-ulan dulot nga ni Christine. So sa ngayong hapon hanggang bukas ng hapon, asahan natin yung heavy to intense rains, 100 to 200 millimeters sa may Pangasinan, Zambales, La Union, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Moderate to heavy rains, 50 to 100 millimeters sa may Cordillera Administrative Region, sa may nalalabing bahagi ng Ilocos Region, Tarlac, Pampanga, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Aurora, Metro Manila, Laguna, Rizal, Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Antique, Aklan, Negros Occidental, Palawan, kabilang na ang Calamian Islands. By tomorrow naman, heavy to intense rains sa Pangasinan, Zambales at La Union at moderate to heavy rains naman sa nalalabing bahagi ng Ilocos Region, Bataan, Antique, Aklan at Negros Occidental. Asahan naman din natin na sa mga matataas na lugar at mabundok na lugar yung mas mataas na amounts ng rainfall at ingat sa mga nakatira sa mga low-lying areas at flood-prone areas sa banta ng mga pagbaha o pagguho ng lupa. Asahan din naman natin for today yung bugso ng mga malalakas na hangin sa areas outside wind signal area. So ibig sabihin, sa buong bansa, posible yung bugso ng mga malalakas na hangin. Sa Friday naman, sa Mimaropa, Bicol Region, Visayas, Dinagat Island, Surigao del Norte, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, Barm, Socsargen at sa may Davao Region. Meron din tayong nakataas na gale warning dito sa may Batanes, northern coast ng Cagayan, kabilang na ang Bobuyan Islands, Ilocos Norte, sa may Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, sa may Aurora, sa may Zambales, Bataan, sa may Cavite, Batangas, Lubang Islands, Isabela, eastern coast ng Cagayan, Quezon, kabilang na ang Polillo Islands, sa may Metro Manila, Bulacan, Occidental Mindoro, Palawan, kabilang na ang Calamian, Cuyo at Kalayaan Islands, pati na rin sa may Cagayan Silio. So, yung ating mga kababayan, kung maaari ay huwag muna tayong pumalaot dahil magiging maalon hanggang sa napakaalon ng karagatan sa areas na yan. Meron pa rin nga tayong gale warning, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, sa may Burias Island, southwestern coast ng Negros Oriental, Negros Occidental, Guimaras, sa may Iloilo, Capiz, Aklan at Antique. Meron din naman tayong storm surge warning sa may Aurora, sa may Cagayan, sa may Ilocos Sur, sa may Isabela, sa may La Union, Pangasinan at Zambales. Sa detalyadong impormasyon, bisitahin lang ang aming website, pag-asa.dosc.gov.ph. Under tropical cyclone, may kita natin yung forecast storm surge. Hirap na sa pagtulog sa Manila Northport ang ilang senior citizen at mga buntis na na-stranded mula pa noong araw na Martes. Nagtatiyaga lamang ang mga ito dahil kapos na rin sila sa pamasahe para umuwi pa sa kanilang mga pinanggalingang lugar. Ayon sa Philippine Ports Authority, meron ng nasa higit 7,000 mga pasahero ang stranded ngayon sa mga pantalan sa bansa. Ito ang balita ni JP Nunez. Sabi ko, sige na lang, patuloy na lang tayo sa atong pupuntahan kung saan tayo makasakay ng pag-abot sa ato ang puntahan. Sabi ko, hintay-hintay kami kung saan. Isa lang si Lola Lucena Parcon sa mga senior citizen na magtatatlong gabi ng stranded sa Manila Northport Passenger Terminal. Noong Martes, October 22, nakansela ang kanilang biyahe matapos itaas ang signal number 1 sa Metro Manila, bunsod ng bagyong Christine. Para sa mga matatandang tulad niya, mahirap maghintay sa port pero dahil marami silang bagaheng dala at wala na ring pamasahe pabalik ng Quezon, pinili na lang niyang maghintay kasama ang mga kamag-anak hanggang sa magkaroon ng biyahe ng barko. Si Nicole Endonilla naman, 5 buwang buntis. Pahirapan umano sa kanya ang pagtulog sa lapag gamit lamang ang pinagpatong na karton at kumot. Inaasahan niyang makakasakay agad ng barko noong Martes pero nakansela ang biyahe. Hindi na sila bumalik sa Valenzuela at naghintay na lang sa pier dahil nanghihinayang sa pamasaheng gagastusin. Dito, mas nahirapan yung sa tulugan, sa higaan, tapos parang hindi komportable kasi pag nasa barko, komportable ka dun, may higaan ka dun, di ba? Tapos yung CR ganun, malayo, tapos sa barko, siguro malapit lang doon.
Habang ang 4 na buwang buntis naman na si Rosalie Policarpio, iniinda na ang masakit na balakang dahil gaya ni Nicole, wala rin silang nabaong panlatag. Mahirap po kasi, yun nga po, like buntis nga po ako, mahirap kasi imbisa na sa magandang higaan po, may nagtitiis lang ako dito sa lapag. Nasakit din kasi sa balakang, pero kailangan ko lang tiisin para lang makauwi. Uuwi din siya sa Bacolod para makapiling ang mister at doon na rin planong manganak. Batay sa report ng Philippine Ports Authority, meron ng nasa 153 na mga pasahero ang stranded sa Manila North Port at wala pang siguradong petsa ang pagpaparibok ng mga barko habang may banta pa ang bagyong Christine. Sa report ng PPA, meron ng nasa higit 7,000 mga pasahero ang stranded sa mga pantalan sa bansa. Sa datos ng PPA as of 12 noon kanina, merong halos 3,000 stranded sa mga pantalan sa Bicol, Eastern Leyte at Samar. Halos 500 naman sa Surigao at higit 300 sa Panay at Guimaras. Lagpas 200 stranded sa mga pantalan sa Marinduque at Quezon, Negros Occidental, Bacolod at Batangas. 196 na stranded sa Agusan, 153 sa Metro Manila, habang mas mababa naman sa 100 sa mga pantalan sa Negros Oriental, Siquijor, Western Leyte, Biliran, Mindoro, Misamis Occidental, Ozamis at sa Masbate. We'd request that the passengers monitor the situation and not proceed to the terminals, considering that there are no trips, and that we are also providing food for the stranded passengers. Ayon kay PPA Assistant General Manager for Operations Attorney Mark Palomar, meron ng mga pantalan sa bansa ang nasira ng bagyong Christine. There are several ports which have reported damage. We have reported damage in Bicol, the port of Bulan, Sorsogon, the port of Yuduran in Albay, and our base port in Legazpi. The extent of the damage and the cost of repairs is still being assessed. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Patuloy na nararamdaman ang pag-ulang dala ng bagyong Christine sa Quezon City. Dahil dito ay inilikas ng ilang mga residenteng naninirahan sa mga lugar na inaasahang tumaas ang level ng tubig baha. Samantala, inaasahang mamamahagi ng water filtration kits ang Department of Social Welfare and Development sa mga lugar na lubhang apektado ng baha. Ito ang balita ni Jed Neresina, live. Magandang gabi, Jed. Ilang mga residente ba dyan sa Quezon City ang mga nasa evacuation center at kumusta ba ang kanilang kalagayan? Dun sa huling update nga ng Quezon City Risk Reduction and Management Office ay nasa higit 4,000 mga individual o residente at katumbas ito ng higit 1,000 mga pamilya dito sa Quezon City ang kasalukuyan ngayong nasa evacuation center. Ngunit ang bilang na ito ay inaasahang tumaas o bumaba dahil pawala-wala rin ang ulan na dala ng bagyong Christine dito sa lungsod. Kahapon po kasi nagpa-preemptive information na po ang Quezon City Disaster Risk Reduction Management. Bumaba na sa mga areas na kung saan mabababang lugar malapit sa ilog. Inabisuhan na ang bawat residente na kung maaari is mag-evacuate na. And kaninang madaling araw, nung nagtaas ang tubig, kasama ang ating punong barangay, Merida and Malana Regalado at ang Quezon City Disaster Risk Reduction Management ay nagpa-early evacuate na po kami. Isa ang Barangay Rojas Multipurpose Gymnasium sa nasa 20 evacuation center sa Quezon City. Ayon sa kagawad ng barangay na si Yonon Ferreras, bago pa man tumaas ang tubig baha, ay nagpalipkas na sila ng mga residente. Ilang mga residente gaya ng pamilya ni Shirley Del Rosario ang agad na sumunod sa panawagan ng barangay. Dala na rin ng takot na mahirapan pa silang lumikas kung sakaling biglang tumaas ang tubig baha sa kanilang lugar. Hindi naman ganun kaalwan sa evacuation center, mas mabuti na ito aniya sa kanilang kaligtasan. Talagang mahirap, pero talaga pinagtsatsagaan na lang namin kasi kaysa naman na maano kami sa baha, maaksidente, hindi siyempre magpapanig kung anong gagawin namin.
Kaya ano na rin kami na dito, lalo na may edad na kami mga nag-evacuate. Kada na lang magbabahan, lahat kami nandito. Ayon pa sa chairman ng Barangay Rojas na si Dayan Regalado, kasama sa binabantayan nila ang pangangailangang pangkalusugan ng mga residenteng nasa evacuation center. Ini-interview namin yung head of the family para ma-make sure namin kung sino yung may mga health concerns. Tapos kino-coordinate po namin yun sa ating health center upang makapagbigay tayo ng serbisyo pangkalusugan sa kanila. Kaugnay nito, siniguro naman ng QC Disaster Risk Reduction and Management Office na mayroong nakahandang tulong para sa mga nasa evacuation center. We serve hot meals po sa lahat ng evacuees, and then may relief goods po na ibinibigay, and pagkakailangan po ng additional na for bathroom necessities, may mga portalets po na pinadala rin po through DRRMO. Tapos ang City Health po is nasa area din on the ground para to monitor and make sure na wala pong magkakahawa ng sakit. Bukod dito, mayroon ding partition tents para sa bawat pamilya upang mas maayos ang kanilang pananatili sa mga evacuation center, gaya rito sa Barangay Rojas Multipurpose Gym. Samantala, para naman sa mga lugar na lubhang apektado ng baha gaya sa rehiyon ng Bicol, magpapadala ng Family Water Filtration Kits ang Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ito ay karagdagang tulong bukod sa food and non-food items na ipamamahagi ng DSWD sa mga apektadong lugar. So this Family Water Filtration Kit can remove salmonella, cholera weeds and coliform bacteria with a microfilter of 0.1. So ito po yung naging specification yan na naging safe. Bilang ang tubig ay isa sa esensyal na pangangailangan ng tao, magagamit ito para magkaroon ng access sa malinis na inuming tubig ang mga kababayan nating evacuees. So yung water filtration kit natin, ito po yung kanyang filter. So pwede mag-ano ng ulan, tubig sa well, para ma-filter niya, para pwede siya maging yung tawag na yung potable water or mainom na tubig. So may filter lang siya na kailangan linisin after every use. Inaayos na ng DSWD ang transportasyon ng 100 water filter kits upang ito ay agad na maipamahagi sa mga evacuation center sa Bicol Region. June, gaya nga ng karaniwang nangyayari tuwing ganitong may mga bagyo, hindi nawawala yung mga residente na pahirapan pagdating sa pagpapalikas kung saan ayaw nila iwanan yung kanilang mga tahanan o bahay dahil sa iba't ibang kadahilanan. Kaya pakiusap ng lokal na pamahalaan sa mga residente kapag ganitong pinapalikas na sila ay sana sumunod na, dahil kasi pagdating ng oras na biglang tumaas yung tubig baha sa kanilang mga bahay, mas mahirap na para sa mga rescue teams na sila ay saklolohan o ilikas pa sa mas ligtas na lugar. Sa kasalukuyan nga, as of 6 p.m, naglabas na rin ng advisory ang Quezon City Local Government na heavy rainfall warning dito sa lungsod na Quezon City, kung saan sa susunod na 2 hanggang 3 oras inaasahan yung katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan. At dito nga sa kinaroroonan namin sa Barangay Rojas, Quezon City, patuloy o nagpapatuloy yung malakas na pagbuhos ng ulan. Ayan muna ang update, balik sa iyo, Ju. Maraming salamat, Jed Neresina. Ayaw pang lumikas ng ilang mga residente sa Baseco Compound malapit sa Manila Bay. Ito ay sa kabila ng malakas na hangin na nararanasan sa lugar. Wala sa Maynila, ito ang balita ni Dante Amento live. Magandang gabi, Dante. Ano bang dahilan ng mga residente dyan at ayaw pa nilang mag-evacuate? Alam mo, Jun, batay doon sa mga nakausap natin no, na ilang mga residente ng dito sa Baseco, sa Maynila, ang sinasabi naman kasi nila ay matagal na raw sila doon sa lugar, Jun, at familiar na sila kung ano yung sitwasyon doon sa lugar.
At mayroon naman daw pupunta doon ng mga tauhan ng barangay at maging mula pa nga sa pamahalaang lungsod ng Maynila kung talagang kailangan na nilang lumikas. Pasado alas 2 kaninang hapon, Juno, ay bumuhos dito sa lungsod ng Maynila ang malakas na ulan. May ilang kali na binaha tulad sa Baseco. Malakas din yung hangin malapit sa Manila Bay. Pero ayon sa ilang residente nga na ating nakausap kanina, ay ayaw pa rin nilang lumikas. May mga tauhan naman daw ng barangay na pupunta sa kanila kapag kinakailangan ng mag-evacuate. Malapit lang naman umano ang evacuation center sa lugar. Dagdag pa ng mga ito, sanay na sila at alam nila kung dapat na ba talagang lilikas. Kung malakas, pagalangan na medyo matas na yung tubig. Okay pa naman po kami dyan eh, kung may iwanan yung bahay. Kung may darating po yung mga tanod, barangay chairman, tsaka na po kami aalis kasi sila po mismo yung magpapano sa magpapalikas. Ayon naman kay Mayor Hani Lacuna, ang kagandahan daw ay low tide ngayon dito sa Maynila pero huwag pakampante ang ating mga kababayan at maging maingat na palagi. Maswerte po tayo dito sa lungsod ng Maynila dahil low tide po tayo. Ang binabantayan po namin lugar dyan ay ang Isla Puting Bato, Parola at ang Baseco. Diyon ang pag-asa nga ng pamahalaang lungsod ng Maynila ay sana bubuti na rin itong panahon dito sa lungsod, partikular bukas. At batay nga sa pahayag kanina ni Mayor Lacuna, meron daw lumikas dyan sa may Tundo na 6 na pamilya. Ito ay preemptive evacuation dahil ito yung malapit doon sa ilog, no, Jun. So, kasi pagka tumaas yung tubig doon sa ilog, maaari silang maapektuhan. At sa ngayon, ang sitwasyon dito, Jun, no, pabugso-bugso yung malakas na ulan, no. At pagka maya-maya naman ay titila. So hindi naman talagang kumbaga hindi constantly o continuous yung pag-ulan at yung ganun din yung hangin na nararanasan dito. At isa pa sa nabanggit kanina ni Mayor Pangan, magpapadala daw sila ng 14-man team dyan sa Bicol na tutulong naman sa rescue operation para sa ating mga kababayan na naapektuhan nga ng bagyo sa lugar na yun. Yan ang ating update mula dito sa Manila. Balik sa June. Maraming salamat, Dante Amento. Nagsasagawa na ng preemptive evacuation ng lokal na pamahalaan ng Marikina City sa mga residente malapit sa Marikina River. Mula sa Marikina City, ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. live. Magandang gabi, Asher. Sumampa na ba sa alarm level ang tubig dyan sa Marikina River? Magandang gabi naman, June. Nasa 14.9 o halos 15 meters na yung level ng tubig dito sa Marikina City. Ang ibig sabihin niyan ay pag 15 meters na, ay yan na yung first alarm o unang alarma sa level o pagtaas ng level ng tubig dito sa ilog ng Marikina. Katumbas ng alarm level 1 sa Marikina River ay ang paghahanda sa paglikas ng mga residente, partikular na ang mga nakatira sa low-lying areas o mabababang lugar. Dati-rati ay 4 na barangay lang dito sa Marikina City ang itinuturing na low-lying areas. Ngunit sa panayam natin kay Mayor Marcelino Marcy Teodoro kanina ay umaabot na sa 6 hanggang 7 ang mga barangay na maituturing na lubhang naapektuhan ng mga pagbaha kapag may malalakas na pag-ulan. Bunsod anya ito ng mas malalakas na ulan na nararanasan dahil anya sa climate change. Dahil sa patuloy na pag-ulan at pagtaas ng level ng tubig sa Marikina River, panawagan nito sa mga residente ng lungsod ay lumikas na sa mga evacuation center. We encourage everybody at this point in time magsagawa na ng preventive evacuation para maging ligtas. Mabuting maging ligtas na dahil nga madilim. At kung madilim na at kung babaha, pati ang mga magre-rescue natin ay mahihirapan na.
Hinihikayat ni Mayor Teodoro na lumikas na sa mga evacuation centers lalo pa ang mga matatanda o senior citizens, buntis at may mga sanggol o batang maliliit, may sakit at ang mga nasa vulnerable sectors. Bukas na ang 45 evacuation centers ng Marikina LGU, partikular na sa mga paaralang kadalasan na rin ginagamit na pasilidad sa mga ganitong panahon. Maaarian na niyang tumanggap ng mga evacuees sa mga naturang pasilidad at may mga doktor na rin na nakaantabay para sa mga nangangailangan ng medical na atensyon. Gayun din ay naka-alerto na rin ang mga rescue personnel sa lungsod. Sa kasalukuyan dyan ay patuloy pa rin ang malakas na pagbuhos ng ulan dito sa Marikina City. Gayun din ang pagtaas ng level ng tubig sa Marikina River. Kanina sa mga nakalipas na ilang oras ay napapanatili pa nito ang nasa 14 meters na level. Ibig sabihin yan ay nasa normal level pa lang. Pero ngayon ay umaabot na ito ng halos 15 meters. Kaninang madaling araw, bandang alas 3 ng madaling araw, umabot din to ng nasa 15 meters. Simula iyan ng pumasok o makaapekto sa bansa itong bagyong Christine. Yan ang latest dito sa Marikina City. Balik sa'yo, June. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Mahigit 2,700 pamilya na sa Ilocos Region ang pinalikas dahil sa bagyong Christine. Sa La Union naman, may 2 napaulat na nawawala. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale, live. Magandang gabi, Ryan. Kumusta ang sitwasyon dyan sa Ilocos? June, magandang gabi. Hanggang ngayon, walang nararanasang malakas at tuloy-tuloy na mga pag-ulan dito sa Ilocos Region. Dalangin ang ating mga kababayang Ilocano, magtuloy-tuloy ang ganitong sitwasyon hanggang makalabas na ng Philippine Area of Responsibility itong bagyong si Christine. Umabot na sa mahigit 2,700 ang mga pamilya na inilikas sa buong Ilocos Region dahil sa bagyong Christine. Kasama na sa bilang na ito ang mga kusang nag-evacuate at mga pwersahang pinalikas. Pinakamarami sa Ilocos Norte na mahigit 1,300 families mula sa 25 barangay o katumbas ito ng 4,000 plus na individual. Sa Pangasinan ay mayroong 672 families mula sa 33 barangay. Nasa 622 families naman mula sa La Union at 592 families o 1,813 individual mula sa 14 na barangay sa Ilocos Sur. Isa sa mga ito, si Rodante na agad inilikas ang kanyang pamilya kagabi nang mag-abiso ang barangay na kusa na silang lumikas. Natatakot kasi siya na baka bigla ang magkaroon ng flash flood sa kanilang lugar. Pati ang kanyang alagang aso, isinama na rin niya sa evacuation center na itinuturing na daw niyang parang anak. Mahirap yung hindi ka sumunod, sir, kasi kung sakaling may mangyari sa iyo, baka magsisi sa huli. Mas maganda yung ngayon, sir, kasi bago pa darating, sinasabi na mag-ready na. Ayon sa kapitan ng Barangay 34B Gabo Norte East, catch basin ng tubig mula sa bundok ang kanilang lugar. Kapag sinabayan ng surge at high tide, umaapaw ang kanilang ilog. Katunayan, nasira na ang kanilang dike na pangsuporta sa mga residente sa nakaraang mga bagyo. Delikado talaga kasi as I have said, kami ang catch basin, tapos may storm surge pa. Kaya ito dinesign itong flood control project, medyo mataas pero inabutan pa rin kasi lakas talaga ng ulan. During last typhoon. Ilocos Norte and Laoag get some very like Typhoon Egay, Typhoon Julian. There were other typhoons before. We get very big, very strong typhoons here. So we've had to really put together a very strong rescue system that we have. So we have things under control. Kaya nagsasagawa na sila ng preemptive evacuation sa mga residente. What we did was we did preemptive action by bringing evacuees out of their houses because those houses are flood prone.
Laking pasasalamat naman ng LGU ng Lawag City dahil wala pang masyadong ibinubuhos na ulan ang bagyo sa syudad at sa probinsya. Lalo na, tinambakan lamang nila ng mga bato at buhangin ang dike para pansamantalang pananggalang sa mga tubig na galing sa Padsan River. We're just very lucky kasi we were hit by Typhoon Julian and it was very malakas. And we had maraming problema. We had maraming flooding. The dike in Gabo collapsed. Okay? And that became a source of big problems because we were medyo takot that the whole area would erode and that the houses would collapse. Samantala, June, sa ulat ng Office of the Civil Defense Region 1, 2 ang kanilang naitalang nawawala. May isa na mula sa bayan ng Aringay at isa naman ay mula sa San Fernando, La Union. Sa report na nakuha nila, pumalaot noong Martes ang biktima kasama ang iba pang mangingisda, subalit nagpaiwan ito sa laot. Hanggang ngayon, hindi pa ito natatagpuan. Samantala, June, lahat ng mga kalsada dito sa Ilocos Region, papasok at palabas ng rehiyon ay sa ngayon ay passable lahat. At mayroong mga naitalang mga power interruption sa ibang mga probinsya pero naibabalik naman agad ang mga ito. Diyan muna ang latest mula dito sa Lawag City, Ilocos Norte. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Ryan Lacalale. Umaapela na sa Cloclo ang nasa 25 mga estudyante mula sa San Luis, Nabua sa Camarines Sur na natrap sa bubungan ng kanilang boarding house. Sa isang post, si Carlo Correa Berrien nanawagan ng mga estudyante na madalhan sana sila ng pagkain, tubig at kandila. Anila sa ngayon ay ubos na ang kanilang stock na pagkain at hindi pa rin nila magawang makabili sa labas dahil sa lagpas taon na baha. Para sa mga numerong maaaring tawagan para maabutan ng tulong ang mga natrap, mangyari i-check ang mismong post ni Carlo Correa para sa karagdagang detalye. Pahirapan pa din ang pagpapadala ng ayuda sa mga isolated barangay sa Camarines Norte. Nakararanas pa rin kasi ang probinsya ng malalakas sa pagbugso ng hangin at mga pag-ulan. Dagdag pa dito ang hindi pa rin paghupa ng tubig baha. Mula sa Daet, Camarines Norte, ito ang balita ni Brian Baldaraje live. Brian, ano ang ginagawang paraan ng provincial government para mapabilis ang pagpapadala ng ayuda sa mga isolated na barangay? Monica, gamit ang lahat ng rescue asset, nagtulong-tulong na ang lahat ng ahensya ng gobyerno dito sa Camarines Norte para lalong mapabilis ang pag-rescue o pagpapadala ng ayuda sa mga pamilya na ipit o na isolate dito sa ilang mga barangay sa Camarines Norte. Hirap pa rin ang mga otoridad sa Camarines Norte na mapasok ang ilang mga isolated barangay sa probinsya. Bukod kasi sa malalakas pa rin ang hangin at ulan, mataas pa din ang tubig baha sa ilang mga lugar dito. Dahil dito dumadaing na ng tulong ang ilang mga residente. Kanina, Monica, eksklusibong napasok ng UNTV News Team ang Barangay Mangkayo sa bayan ng Binsons kung saan isa sa mga barangay sa probinsya na isolated. Halos hanggang leeg pa kasi ang baha dito, kaya hirap pa rin marating ang lugar. Sira-sirang mga bahay at nagkalat na mga gamit sa kalsada, ito ang bumungad sa amin dito. Kwento ng mga residente, simula pa kahapon ay naghihintay na sila kung may darating na ayuda, subalit walang dumarating. Ang pagkain namin, wala na rin. Mga plato, mga basag, mga ano. Di na po kami nagsikain. Ngayon pa di pa nga kami nag-aalmusal. Naikwento naman ni Aling Annabel sa news team kung paano siya nakaligtas sa biglaang pagtaas ng tubig baha. Dito na po ako bumitaw, sir. Yan na po ako yumakap. Yan po ang nayakapan ko. Sa sobra pong hindi ko na kaya. Tapos po nagsigaw po ako dyan sa bahay na yan po. Malaking pasasalamat ko po dyan sa bahay na yan. Yung pumari ko po yan. Nagsigaw po ako ng saklolo.
Monica, kanina agad din natin na iparating kay Camnorte Governor Dong Padilla ang sitwasyon ng Barangay Mangkayo. Dahil dito agad nagkasan ng relief operation ang PDRRMC upang planuhin at alamin kung paano mapadadala ng tulong ang mga residente. Monica, sa pinagsanib na puwersa ng PNP, PDRRMC, PSWDO at iba pang ahensya ng gobyerno gamit ang mga rubber boat dakong alas 12 ng tanghali nang nakarating ang mga family food pack sa mga residente ng Barangay Mangkayo. Sa ngayon po kasi may mga barangay na isolated. Kung maaari po sana, kung maririnig nila ako ngayon, yung mga barangay na isolated, especially yung mga barangay na natrap, especially mataas pa rin ang tubig, kung maaari po, gawan nila ng paraan na makapunta sila sa Kapitolyo para makapagbigay po ng update sa amin. Mga lugar pa rin na isolated sa bayan ng Vinsons ay ang barangay na Pilihan, Ginakutan, Muayhay. Isolated pa rin ang ilang mga barangay sa probinsya gaya ng mga coastal barangay sa Mercedes at Calaguas Island. Mataas pa din kasi ang alon sa dagat kaya wala pang makabiyahe doon. Lahat naman po tayo apektado, pero bigyan nyo lang po kami ng ilang araw na marating kayo dahil lahat po ay binibigyan natin ng priority, lalong-lalo na po yung mga apektadong barangay. But definitely po, maiikutan po namin kayo. Monica, kaugnay nito, ilang mga pribadong grupo din ang ating nakita na naglakas ng loob na pumasok sa lugar upang magpakain sa mga residente. Sa panahon po kasi ngayon, pag may sakuna, wala namang pinipili. Di ba po, nasa government ka, private individual ka, pero nakikita mo yung paghihirap ng mga tao. So, kung may kakayanan ka naman, maliit man. Monica, kanina rin ay nagpakain o nagsagawa ng feeding activity ang Members Church of God International o MCGI at UNTV News sa isang evacuation center dito sa bayan ng Vinsons. Mahigit 200 family food packs ang ipinagkaloob ng grupo para sa mga displaced families dito sa bayan ng Vinsons. Monica. Maraming salamat at mag-ingat kayo dyan. Brian Baldarahe, live mula sa Daet, Camarines Norte. Patuloy ngayon na nakararanas ng tuloy-tuloy na pagbugso-bugsong malakas na mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Northern Luzon. Sa bayan ng Paracelis Mountain Province, nagsagawa na ng forced evacuation dahil sa bagyo habang ang ilang kalsada hindi pa madaanan dahil sa pagguho ng lupa. Sa Cagayan Valley Region naman, patuloy ang isinasagawang relief operations sa mga naapektuhang residente sa lugar habang patuloy ang paglilikas sa mga residenteng malapit sa low-lying areas. At sa Baguio City, apektado na rin ang mga maliliit na negosyante maging mga turista dahil sa Bagyong Christine. Mula sa Baguio City, ito ang balita ni Grace Doctolero live. Grace, kumusta ang pag-apaw ng tubig sa mga ilog sa Mountain Province at may mga naitala na rin bang pagguho ng lupa sa Cordillera? Yes, Monica, kaliwat ka ng pagguho ng lupa ang naitala o naranasan, partikular dito sa Natonin Mountain Province dahil nga sa pag-ulang dala ng Bagyong Christine. Inanunsyo na ng lokal na pamahalaan ng Paracelis Mountain Province ang forced evacuation dahil sa pagtaas ng tubig sa Malig, Sifu at Amolong River na nasa red level na ngayong araw. Puspuso naman ang aksyon ng pamahalaan upang mailipat sa evacuation area o mas ligtas na lugar ang mga pamilyang apektado ng Bagyong Christine. Samantala, sarado ang ilang mga daanan sa ilang bahagi ng probinsya dahil sa pagguho ng lupa gaya ng Taloben, Barlig, Natunin, Paracelis, Calacad Road sa Banawel, Natunin, Mountain Province, sa Barleg, Natunin Road sa Sitio Purag, Banaw, Natunin at one-lane passable naman ang Mountain Province Cagayan via Tabuk and Relic Road sa Bitwagan sa Danga Mountain Province na sarado kahapon dahil sa landslide.
Tuloy-tuloy naman ang pagsasagawa ng clearing operations upang makadaan ang mga sasakyan at mabigyan ng tulong ang mga nasalanta ng bagyo. Umabot na sa 2,191 na pamilya o 6,427 na individual ang apektado sa 5 probinsya ng rehiyon mula sa datos ng DSWD Region 2. Isang pamilya ang inilikas sa Batanes habang 1,164 na pamilya o katumbas ng 304 o 3,307 na individual mula sa Cagayan. Apektado rin ang 823 na pamilya o katumbas ng 2,112 sa Isabela. 50 pamilya o 165 na individual sa Nueva Vizcaya habang sa Quirino Province naman 156 na pamilya o 441 na individual ang naapektuhan. Namahagi ng agarang tulong ang DSWD Field Office 2 sa mga pamilyang apektado ng Bagyong Christine sa rehiyon. Sa ulat ng ahensya as of 12 a.m. ng October 24, 2024, umabot na sa 222 family food packs at 186 non-food items ang naibigay pangunahin sa mga inilikas na pamilya. Mula sa naturang datos, 121 na family food packs at 110 na non-food items ang naipamahagi sa Isabela. 75 family food packs at 17 non-food items sa Cagayan at 26 family food packs at non-food items naman na 6 sa Quirino. Ang hakbang na ito ay bahagi ng mabilis na pagtugon ng ahensya upang masiguro ang kaligtasan at kapakanan ng mga residente sa gitna ng epekto ng bagyo. Maliban dito, patuloy ang koordinasyon ng ahensya sa mga lokal na pamahalaan upang mapabilis ang pamamahagi ng tulong sa mga nangangailangan. Samantala, sa inisyal na pinsala sa sektor ng agrikultura sa Cagayan ay aabot na sa 373 milyon. Pumalo na sa 373,918,998.33 ang inisyal na pinsala sa sektor ng agrikultura sa probinsya ng Cagayan mula sa 74,000 na ektarya ng sakahan. Sa datos na ibinahagi ng Cagayan Provincial Disaster Risk Reduction Management Council, Rueli Rapsing, 61,517 na ektarya ang palayan ang apektado, habang 11,754.45 na ektarya naman ang maisan at 752 na ektarya naman sa high value crops. Dahil dito aabot na sa 73,151 na magsasaka sa probinsya ng Cagayan ang apektado ang tanim bunsod ng pananalasan ng Bagyong Christine. At sa Baguio City, dahil sa sama ng panahon na dala ng Bagyong Christine, apektado ang maliliit na negosyante sa mga pangunahing pasyalan ng lungsod. Pansamantalang isinara ng lokal na pamahalaan ng Baguio ang mga parke o pasyalan sa syudad, kabilang na dito ang isa sa pangunahing pinapasyalan ng mga turista, ang Botanical Garden, Mines View, and Dominican Heritage and Nature Park. Ang mga biking at boating area naman sa pamosong Burnham Park, sarado din. Bilang paghahanda sa epekto ng bagyo, nagsagawa ng emergency tree cutting at pruning ng mga puno na magdudulot ng panganib sa buhay at ari-arian ng dulot ng matinding mga pag-ulan bunsod ng Bagyong Christine. Kabilang sa mga rumisponde ay mula sa City Environment and Parks Management Office o CEPMO, kasama ang mga tauhan ng Public Order and Safety Division o POSD at Baguio City Police Office o BCPO. Ang pagputol ng puno ay hiniling ng mga opisyal ng barangay at mga residente, partikular sa mga barangay Bakaking Central, Bakaking Norte at San Luis Village. Monica, dito sa Baguio City ay nakararanas pa rin tayo ng mahinang mga pabugso-bugsong mga pag-ulan at hangin. At sa parte naman ng Mountain Province ay patuloy pa rin ang malakas na mga pag-ulan na nararanasan doon, kaya naman marami ang naitalang landslide o pagguho ng lupa sa lugar. Yan muna ang balita. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Grace Doctorero. Mga kasangbahay, paalala po na mag-ingat po ang lahat at huwag makakalilimot na manalangin upang tayo po ay maingatan
sa kalamidad na ito. Patuloy din po na nakaantabay ang buong pwersa ng UNTV News and Rescue sa iba't ibang bahagi po ng bansa upang magbigay ng assistance sa mga mangangailangan ng tulong. Maaari po kayong tumawag sa amin pong hotline na 0923-544-5376. At mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito ang Balita, pwede niyo po ito muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood niyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng unang Juan 2 at 6 na nagsasabi, ang nagsasabing siya'y nananahan sa Kanya ay nararapat din namang lumakad na gaya ng inilakad niya. At iyan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.